4 na taon na ang lumipas mula nang magsimula ang digmaang ito. Nagsimula ng gawin ng mga karaniwang Ruso ang isang bagay na ginugol ng Kremlin ng 25 taon para siguraduhin hindi kailanman mangyayari. Nagsasalita sila sa kamera gamit ang tunay nilang pangalan at tahasang kinukwestiyon si Vladimir Putin. Kinu-question nila ang kanyang mga desisyon, ang kanyang korupsyon at maging ang kanyang mga kabit. Parang hindi pa sapat yon. Nagbigay pa si Zelensky ng babala na hindi handa si Putin. At hindi lang ito basta babala, ito ay isang pangako. Sa kanyang bagong panayam, sinabi ni Zelensky na sa loob ng ilang linggo, libu-libong Ukrainian na drone ang darating sa Moscow araw-araw. Sa ngayon, tinatamaan ang Moscow ng daan-daang drone minsan kada linggo. Pero kung libu-libo araw-araw, siguradong titindi ang digmaan na hindi handa si Putin. Kaya sa video na ito, gusto kong ipaliwanag sa inyo kung paano unti-unting nawawala ang takot sa buong Russia ngayon. Pag-uusa-usapan din natin ang isang influencer na may milyong tagasunod na lantaran niyang sinabi kay Putin na hindi siya natatakot. At syempre, ang pinakamasayang balita sa digmaan, isang politiko ng Russia na parang nababaliw sa live na kamera. Tinanong siya kung bakit hindi siya nasa harap ng labanan. Pagkatapos, nakasaksi tayo ng pagwawala na sa tingin ko'y bago sa atin. Magsimula tayo sa mga ordinaryong lalaking Ruso na ngayon ay gumagawa ng di nila ginagawa 4 na taon nang nakalipas. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Ako nga pala si Sam. Pinapanood mo ang Business Basics at magsimula tayo sa pinakamalaking balita. Sa tingin ko, alam nyo na, ang pinakamalaking banta sa kapangyarihan ni Putin ay hindi ang mga parusa o kahit ang digmaang ito. Ito ang mga mamamayang Ruso na hindi na natatakot sa kanya. Matagal na nating pinag-uusapan ito at nagsisimula na nga mangyari. Ang mga mamamayang Ruso ay hayagan ng binabatikos si Putin mismo. Sa buong panahong iyon, binabatikos nila ang mga politiko. Minsan ang hukbo, pero hindi nila tuwirang binabanggit ang pangalan ni Putin. Ngayon, tinutulig na nila ang kanyang korupsyon, mga pampulitikang desisyon at personal na buhay. Pati na rin ang issue ng mga kabit at anak na babae. Tingnan mo, narito ang clip. Vladimir Vladimirovich, magandang gabi. Magandang gabi, Vladimir Vladimirovich. Alam. Vladimir Vladimirovich, may maliit akong sikreto para sa'yo. May gasolinahan dito na may gasolina talaga. Maniniwala ka ba? Ang problema lang ay ang pila. Kailangan mong maghintay ng ilang oras. Pwede kitang padalhan ng lokasyon pero sikreto lang ito. Kung hindi, hahaba pa ang pila ng ilang kilometro. Sabihin mo, Vladimir Vladimirovich, bakit malayang nakakalusot ang mga misil at drone sa Russia at natatamaan ang mga oil refinery at imbakan ng gasolina? Na sumisira sa mga MPS, mga imbakan. Anong nangyari? Pagkatapos ng 25 taon, wala man lang nag-abala na magtayo ng maayos na air defense. Nasaan na lahat ng mga S-300, S-400 at S-500? Ibinenta mo ba sa Turkey at sa iba pa? Tama, mas mahalaga pa ang ibang paggagamitan ng pera, mga selda mo, palasyo, yate. Paano pa makakakuha ng panibagong yate si Volodya? Kailangan ko rin ng isa. Saan napunta ang pera, Vova? Ninakaw mo lahat pero nakalimutang protektahan ang bansa. Di pa nila naprotektahan ang sarili nila. Paano nangyari yun? Anong gagawin natin ngayon? Gabi-gabi tayong maghihintay sa gasolinahan at magtatrabaho sa araw. Pusin lang magtrabaho sa araw. Saan nga pala pumunta si Kabayeva, Vova? Sa yate mo ba siya umalis? Sinamahan ng 2 barkong pandigma? May mga barkong pandigma. Panahon ito ng digmaan. At sinasabing panahon daw ito ng digmaan. Nabaliw ka na ba talaga? Dapat pinagtatanggol ang Rusya. Trabaho mo yan, pero wala kang pakialam. Mukhang wala ka talagang pakialam. O baka hindi mo lang kaya? Alis na ba si Kabayeva? Baka pumunta lang siya para kumuha pa ng handbag? Vova, alam mo na ang kasunod. Oh, nakuha mo na. Ngayon, ang babaeng nabanggit sa video ay si Alina Khabibova, dating top gymnast sa Russia, na ngayon ay iniuulat bilang kalaguyo ni Putin at posibleng ikalawa niyang asawa. Sa loob ng maraming taon, palihim na pinagtatawanan ng mga Ruso ang relasyong ito. Pero ngayon, hayagan na nila itong ginagawa. Si Putin ay namumuhay ng marangya kasama ang batang dating atleta habang ang karaniwang Ruso ay pumipila para sa gasolina sa bansang sagana umano rito. Dati,
Tinawag ng mga tao ang Russia na gasolinahan ng mundo. Ngayon, nagbago ang pananaw kay Putin dahil sa kakulangan ng gasolina. Hindi lang isa ang bumabatikos kay Putin. Nangyayari ito sa lahat ng antas at may buong hanay ng mga boses sa publiko na sumasali sa kritikang ito. Kamakailan lang, isang babae na may milyong-milyong tagasunod na ang buong audience ay malamang hindi pinapansin ni Putin dati dahil isa siyang dating fashion blogger o influencer, anuman ang gusto mong itawag sa kanya. Nagsimumula na siyang magsalita sa publiko na hindi siya natatakot kay Putin dahil sa pamamalakad nito sa bansa. Ayaw niyang tumira sa bansang walang internet, gasolina, at access sa mga messaging service tulad ng Telegram. Bago ko ipakita ang clip, gusto ko munang pag-usapan ng ecosystem na sa tingin ko, bihira nating mapag-usapan bilang mga lalaki. Kahit dito sa Estados Unidos, merong malaking online na mundo ng mga babaeng influencer. Alam kong malalaki o sikat sila, pero di ko alam kung gaano kalaki. At alam mo kung ano? Sa tingin ko, si Putin ay hindi rin alam kung gaano kalaki ang bahagi ng online na mundo. Nang lumabas ang clip na ito, umabot ito ng 30 milyong views. Lumaki ang usapan, kaya naglabas ng pahayag ang Kremlin. Tinatalakay namin ito, hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi pati sa reaksyon ng mga tao matapos lumabas ang video. At ipinapakita nito kung gaano kalaki talaga ang hindi pagkakontento sa buong Russia. Pakinggan ninyo ito. Saan ba talaga tayo patungo? Saang ilang ba nila tayo dinadala? Sinara nila ang Instagram, Telegram at YouTube. Kinuha nila lahat. Ganap na pinutol ang internet sa lahat ng lugar. Sige, kunin pa natin ang mas maraming baka, patayin ang tubig at kuryente, at umupo na lang hanggang mamatay. Di ko na alam saan ito patungo. Naiintindihan ko. Talagang kailangan ng mga hakbang para sa seguridad. Pero dito, parang sobra na ito. Para sa akin, parang labis na at o na. Kailangan nating bumangon at magkaisa bilang lipunan para pag-usapan ito. Hindi ito katanggap-tanggap. Ano ba itong kalokohan na ito? Wala namang kabuluhan ito. Hindi tayo mananahimik. Hindi tayo mananahimik. Siya si Victoria Bonya, dating Russian TV host at kasalukuyang international fashion influencer. Hindi siya nakatira sa Russia, pero dati siyang madalas bumisita doon. Sa Monaco siya nakatira, pero Russian lahat ng tagasunod niya. Makikikita mong puro Russian ang laman ng pahina niya, kaya halatang karamihan ng followers niya ay taga-Russia. Itong 18 minutong video na inilabas niya ay may 30 milyong views at tinatalakay ang iba't ibang issue niya kay Putin. Pero gusto kong basahin itong linyang ito na siguro ang pinakamatindi ang dating. Ito ang linyang pinag-uusapan ng lahat sa Russia. Sabi niya at ika nga niya, natatakot sa iyo ang mga tao, Putin. Natatakot ang mga vlogger. Natatakot ang mga artista. Natatakot ang mga gobernador. Hindi dapat matakot ang tao sa presidente. Hindi ako natatakot. Mas marami pang sinasabi ang reaksyon sa kanyang video kaysa sa mismong nilalaman nito. Una, may leader ng Partido Komunista sa Rusya na nagsabing kung hindi sineseryoso ni Putin ang video na ito, pwedeng magkaroon ng Rebolusyong Ruso 2.0 o panibagong Bolshevik Revolusyon. Maintindihan mo kung bakit sinasabi yon ng leader komunista. Pero ang pagsagot niya sa isang fashion influencer sa Instagram ay may kabuluhan. Hindi lang komunista ang sumagot. Sinabi rin ng tagapagsalita ng Kremlin na si Peskov na lehitimo ang alalahanin at titingnan niya ito. Pati ang paboritong propagandista ng Kremlin na si Solvoy ay tinawag siyang Laos. Mababasa mo kung ano yon. Isa pang tagapagbalita ang nagbabala sa Kremlin tungkol sa posibleng pag-aalsa ng kababaihang nagsasara ng negosyo, hindi makasabay sa taas ng mortgage at hindi pinapayagang makapasok sa mas mataas na edukasyon ang mga anak. Ito na ang pinakamalaking pag-itan ng mamamayan at autoridad sa Russia. Karamihan sa mga Ruso ay iwas sa politika at may pag-iingat sa gobyerno. Nagpakita sila ng suporta sa digmaan para makaiwas sa parusa. Pero ayon sa mga survey, karamihan ngayon ay nais nang matapos agad ang digmaan. Dati, ginagamit ng Kremlin ang pananahimik ng mga tao bilang patunay. Pero ngayon, hayagang nagsasalita na ang mga Ruso laban sa digmaan. Kaya hindi na pwedeng sabihin ng Kremlin na, oh, tingnan nyo, walang nagrereklamo tungkol sa digmaan. Ibig sabihin, sinusuportahan nila ito. Ginawa nila yon noong 2022 at 2023. Ngayon, mahalaga ring bigyang pansin ang mga resulta ng survey mula Russia.
Ngayon, syempre, hindi talaga natin mapagkakatiwalaan ang mga survey dahil palaging dinadaya ang mga ito. Sa ulang 2 taon ng digmaan, laging mataas ang suporta para sa digmaan at kay Putin ayon sa mga survey. Sa nakalipas na mga buwan nitong 2026, kahit dinadaya ang survey, bumababa pa rin ang mga numero. Kaya kahit hindi natin mapagkakatiwalaan ang eksaktong numero, sa tingin ko, yung direksyon, yung katotohanan na bumababa ang mga numero sa mga survey kahit dinadaya pa, may sinasabi yon tungkol sa tunay na nararamdaman ng mga Ruso at kung paano tumutugon ang Kremlin sa lahat ng ito. Ibig sabihin, sigurado akong kontrolado ng Kremlin ang survey numbers sa kahit anong paraan. Kaya kung mismo ang Kremlin ang naglalabas ng mga numerong nagpapakita na bumaba ang suporta, ibig sabihin, alam ni Putin na bumaba na talaga ang suporta. Ngayon, isa pang bagay na dapat pag-usapan dito ay ang dahilan kung bakit nagrereklamo ang lahat. At sa tingin ko, ito ay likas na ugali ng tao. Hindi lang ito problema ng mga Ruso na walang pakialam sa malalayong nangyayari, na di naman sila apektado. Tulad ng mga Ruso ang nagrereklamo ngayon, gaya ng 2 video na napanood natin sa video na ito at lahat ng iba pang video, iba pang mga clip na nakita natin hanggang ngayon. Laging nagrereklamo ang mga tao tungkol sa kakulangan ng gas, nawawalang internet o hindi gumaganang Telegram at Instagram. Nagrereklamo sila sa maliliit na bagay. Pero binabalirwala ang milyon-milyong Ruso na naghihirap o namamatay sa front line. Hindi iniintindi ng mga Ruso yon, pero mahalaga sa kanila ang mga epekto ng digmaang sinimulan ni Putin. Sa tingin ko, sa isang banda, likas na ugali lang talaga ng tao na inuuna ang sariling interes kaysa sa iba. Pero kahit ganun, may sinasabi to sa atin na ang tanging dahilan kung bakit tayo nakakakita ng mga reklamo ay dahil nadala na ang digmaan sa kanilang sariling bayan. Ang kakulangan ng gasolina sa Rusya ay dulot ng drone attacks sa refinery at oil depot. Hindi direktang konektado rito ang pagkawala ng internet. Kita mo, hindi gumagana ang Starlink sa Rusya. Parang may geofence. Kaya kahit legal at may Starlink terminal ang mga Ukrainiano, nagagamit nila ito. Hindi nila ito magagamit sa Rusya dahil hindi konektado ang satellite. Kaya ang ginagawa ng mga Ukrainiano para malampasan ang isyong ito ay gamit ang autonomous na drone o kaya gamit ang Russian SIM cards o mga Russian na, alam mo na, signal ng telekomunikasyon. At kaya pinapatay ni Putin ang internet. Kapag sinabi kong pinapatay ni Putin ang internet, ang ibig sabihin ay pinapatay niya ang cellular internet. Kaya hindi magagamit ang internet sa SIM card. Kaya sana hindi rin magamit ng mga drone yon. Yon ang inaasahan. Pero sa kasamaang palad, mukhang hindi naman nababawasan ang mga pag-atake ng drone ng mga Ukrainiano. Gaya ng sinabi ni Zelensky, balak niyang magpadala ng 1,000 drone sa Moscow kung hindi papayag si Putin sa kapayapaan. Pag-uusapan natin mamaya ang pangakong yon. Pero una, talakayin natin ang nangyayari sa pinakamahalagang teritoryong inangkin ni Putin. Ngayon, ang mayayamang Ruso ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit at umaalis ng Crimea. Hindi ito biro. Tingnan mo ang ulat na ito. Sinusubaybayan ng ulat na ito ang isang particular na pattern na nagsimula mga 2 linggo na ang nakalipas. Ang mayayamang Ruso sa Crimea ay bukas na humihingi ng tulong sa paglilipat at transportasyon ng mahalagang gamit sa mga Telegram channel. May mga patalastas na nag-aalok ng pribadong helicopter o bangka palabas ng Crimea. May dahilan din kung bakit gustong umalis ng mga Ruso roon. Tingnan mo ang ginawa ng Ukraine nitong 5 taon. May ginawa na kaming maraming video tungkol dito. Pero ito ang epekto ng mga hakbang ng Ukraine. Walang gasolina at kuryente sa Crimea. Sarado ang mga bangko at paubos na ang paninda sa mga tindahan. Ipinapatupad ng Ukraine ang blockade sa lupa at dagat at sinisira ang energy infrastructure sa peninsula para mapilit ang mga mananakop na Ruso na kusang umalis. Ngayon, para sa akin, ang pinaka-interesanting bahagi nito ay ang operasyong ito. Ang logistical na lockdown, yon ang tawag nila rito, ang mga Ukrainian. Nagsimula ang operasyong ito mga 3-4 na linggo na ang nakalipas. Siguro 5 linggo, tama? Kung magiging maluwag tayo sa tantya, sa 5 linggo, may mga Ruso nang umalis sa isla. Ipinapakita nitong mahigpit na kontrol ni Putin sa isla bago pa nagsimula ang lahat. Sobrang lala na ng paglikas sa Crimea, kaya itinitigil na ng mga bangko ang mga withdrawal. Sinasabihan ng mga customer na hindi muna pwedeng mag-withdraw at pinapabalik na lang sila mamaya. Panuurin ninyo ang clip na ito. No naginang at Ginoo, maari pong makuha ang inyong pansin? Wala munang withdrawal ng deposito dahil hindi pa naihatid ang pera ngayon. Paano yan? Hindi talaga tayo makaka-withdraw kahit ano. Hanggang dumating ang delivery ng pera, oo. Hindi pa dumarating ang mga van mula sa mainland. Hindi pa nila pinapapasok sa Crimea. Kaya nga may ilang Ruso na nakatira sa Crimea
na ngayon ay hayagang nagtatanong, "Hoy, bakit pa natin kailangan ng Crimea? Sobrang sakit lang ng ulo nito. Gumagastos tayo ng malaki sa pagtatanggol dito, pero hindi tayo nagtatagumpay. Bakit natin pinanghahawakan pa ang teritoryong ito? Bakit hindi na lang sa sarili nating bansa tayo mag-focus?" Yan ang tanong ng mga Ruso. Tingnan mo. Ano ang pinag-uusapan ng mga Ruso habang nakapila sa gasolina, gayong bawal ang protesta sa Rusya? Bawal pa nga ang man-isa lang na piket, pero ang sitwasyon sa gasolina ay naging parang bigla ang pagtitipon. Tanging meeting. Napipilitan ang mga tao pumila, kaya napag-uusapan ang mga kawili-wiling paksa. Alam mo ba ang usapan nila sa pila? Sabi nila, bakit pa natin kailangan yung Crimea ninyo? Kailangan namin ng Crimea mo. Ano pang silbi ng mga taga-Ukraine kung puro problema lang dinadala nila sa atin? Direkta ko silang sinisipi. Kahapon, matapos kong mag-post tungkol sa pila sa Crimea at krisis sa enerhiya, mga 30 tao ang nag-message sa akin ng pribado. Galit sila sa otoridad at mas madalas na nangyayari ang ganitong usapan, sabi nila. Galit sila sa gobyerno at parang paulit-ulit na pinag-uusapan at dinidiskusyonan ang mga paksang ito. Paulit-ulit na pinag-uusapan at dinidiskusyonan ang mga paksang ito. Ganito ang simula ng katapusan, mga Ruso. Malapit ng katapusan, mga Ruso. Ngayon, dinadala tayo nito sa pinakakahangahangang clip ng panayam na lumabas mula sa Rusya ngayong taon. Ang clip ay tungkol sa isang kinatawan ng Russian State Duma na kasalukuyang miyembro ng parlamento ng Rusya at muling tumatakbo ngayong kampanya. Nag-iikot siya para mangampanya, gaya ng ibang politiko sa mundo. Kasama sa kampanya niya ang panayam na ito at pampublikong tanungan kung saan ang tagapanayam ay may mga tanong mula sa mga mamamayan. Isinumite ng mga mamamayan ang mga tanong na ito at binabasa ng tagapanayam ang mga tanong na ito sa harap ng politiko. Pagkatapos ay may nabasa siyang tanong na marahil ay hindi inaasahan ng politiko. Kung suportado mo talaga ang digmaang ito, bakit hindi ka sa harap ng labanan? Bakit ka nakaupo dito sa Moscow na maaari nating ipalagay na nasa isang marangyang palasyo o silid ng hotel kahit ano pa ang gusto mong isipin? Bakit hindi ka pumupunta sa unahan ng labanan at lumalaban para sa iyong pinaniniwalaan? Ulitin ko, hindi ito kakaibang tanong. Isa itong malinaw na tanong na laging kinakaharap ng mga politiko tuwing may digmaan. Mukhang hindi handa ang taong ito sa tanong based sa kanyang reaksyon. Kaya ito na rin ang papalit sa meme segment ngayon dahil ang ganda ng interview na ito. Kaya gaya ng dati, kung nagustuhan mo, pindutin mo ang subscribe button sa ibaba. Kung nakasubscribe ka na, siguraduhin mo na lang na pindutin ang like button. Pero heto na ang clip na yon. Sa totoo lang, hindi niya sinabi kung para saan. Kaya, bakit si Deputy Zurovlyov na nananawagan sa lahat na magkaisa na hindi mahalaga ang buhay ay nasa Moscow ngayon? Isang lakad lang daw. Sobrang nakakainsulto yon. Bakit? Dahil nandito ako sa Moscow ngayon. Dahil lang magsisimula na ang eleksyon. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nasa Moscow. Pero sa totoo lang, nandoon na ako mula pa noong 2014. Sinabi ko na sa simula pa lang na sa unit ng Piatnashka. Ikaw ba ay kalahok ng SMO? Hindi ako kalahok. Paano mo nasabing hindi ako kalahok ng SMO? Kailangan mo ba ng papel? Kailangan mo ba ng ID card? O kailangan mo ng aktwal na partisipasyon? Pumunta ka sa Piatnashka at itanong mo kung ano ang ginagawa ko doon. Makinig kayong lahat. Hindi, sandali lang. Wala akong kahit isang parangal mula sa estado. Wala ni isa. Pumunta ka at magtanong sa frontline kung nasaan si Zurovlyov. Pumunta ka at magtanong. Ano bang naiintindihan mo? Kailangan mo ba ng ID card? Isaksak mo yung ID card mo sa puwet mo. Naiintindihan mo? Huwag mo akong pagbintangan na nanawagan, pero hindi mo naman ginagawa mismo. Ako, unang nandoon noong 2014, wala kayong lahat. Ako lang ang present sa inaugurasyon ni Zakharchenko. Sinasabi mong ipakita ko dokumento ko, pero hindi ko kailangan yon. Kasi hindi mo naintindihan na lahat ng mga kinatawan ay bawal sumali doon, maliban na lang kung may pahintulot. Pero si Malone, off ay sumasali. Sinasabi ko ulit sa'yo, Marami sila ron, mga bayani. tingnan mo, hindi ko alam kung saan siya sumali. Alam ko lang kung saan ako sumali at may mga kasamang namatay doon. Hindi ako namatay doon, hindi dahil nagtago ako. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Mali ang kinakalabal mo at sinasabihan mo pa ako kung saan ako dapat habang nasa Moscow ka lang. Hindi kita kailangan dito para sa interview. Putang ina mo. Ikaw ang pumunta doon, Vasya, hindi ako. Ako nga, pumunta na ako doon. Sa totoo lang, napansin nyo ba na may isa siyang flake sa likod? Samantalang, technical na bawal ang YouTube sa Russia. Hindi naman opisyal na bawal. Pero kung gumagamit ka ng sabihin na nating Russian Wi-Fi o Russian Internet o Russian Cellular, sa tingin ko, kung may access ka man, hindi mo talaga mabubuksan ang YouTube site. Mabagal mag-load, kaya bihira nang gumamit. Pero gamit ang VPN, pwede pa rin ma-access ang YouTube, kaya may ilang Russians pa rin na nanonood ng videong ito mula sa Russia. Hindi opisyal, pero halos bawal na ang website dahil hindi makakapunta rito ang walang o hindi marunong gumamit ng VPN. May mga tao sa Russia na ipinagmamalaki pa rin ang YouTube Black. Pero balik tayo sa pinag-uusapan natin.
Siguro may sense din kung bakit hindi na talaga gumagawa ng unscripted na interview si Putin ngayon. Isipin mo na lang kung mangyari to kay Putin, na medyo tumatanda na rin. Pakiramdam ko, lahat ng sinasabi o binabasa niya sa publiko ngayon ay scripted. Pati sa interview, hindi siya tumitingin sa interviewer. Lagi siyang nakatingin sa gilid. At ulit, di natin alam kung ano nandoon. Pero kung huhulaan mo, tataya ako na may binabasa siyang script o teleprompter sa sagot niya. May nagbibigay sa kanya ng sagot at binabasa lang niya. At kahit ang mga panayam na yon ay napakadalang, karaniwan, nagbibigay lang siya ng talumpati kung saan hayagan niyang binabasa mula sa papel na may saysay naman. Maraming politiko ang nagbabasa ng talumpati, pero si Putin ay parang sumuko na sa mga panayam. Sige, balikan natin ang Moscow dahil ang takot sa lungsod na ito ang pinakamatinding nakita ko. Mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis kahit sa maliliit na palatandaan ng hindi pagkakontento. Hindi ko kayang maliitin ang kwentong ito. Naalala niyo ba nung COVID o pagkatapos ng lockdown? Nagprotesta sa China at inaresto ng pulis Chino ang kahit sinong may blankong puting papel. Sabi nila, alam nila ang gusto mong sabihin, kaya hindi mo pwedeng sabihin dito sa China. Inaaresto ka kahit blankong papel lang ang hawak mo, kahit walang nakasulat. Sa palagay ko, umabot na sa ganong antas ang Moscow. Panuurin niyo ang video sa screen at ipapaliwanag ko ang nangyayari. Ito ay isang video ng isang kabataang Ruso na nakatayo lang sa gilid ng kalsada at kumakaway sa dumadaang police van. Malamang police van yon based sa susunod na mangyayari. Sa tingin ko, wala siyang sinabi. Kumakaway lang siyang nagpaalam. Siguro, nagiging magalang lang siya. Siguro, wala naman itong masamang ibig sabihin. Isang pulis na nakakumpletong gamit biglang tumakbo palabas. Sinunggaban at pinadapa sa lupa ang lalaki. Tapos, inaresto siya. Lahat ng iyon dahil lang sa pagtaas ng kamay, sa pagpapaalam. Kung hindi yon sobra-sobra ang reaksyon, ewan ko na lang. At dito mahalagang tandaan, ang Moscow ang pinakamalaking lungsod sa Europa, hindi lang sa Rusya. Sa tingin ko, may 13 o 16 na milyong tao sa isang lungsod at ganito ang kapaligirang tinitirhan nila. Isipin mo kung anong mangyayari kapag libong drone ang dumating sa lungsod dahil ayaw ni Putin itigil ang digmaang siya, ang nagsimula. Iyan ang ipinapangako ni Zelensky. Tingnan mo ang pahayag na ito. 2 araw na ang nakalipas, nagbigay si Zelensky ng panayam sa Financial Times. At ito, marahil ang pinaka-nakakagulat na komento na lumabas mula sa panayam na yon. Nung di pa umaabot sa Moscow at St. Petersburg ang atake, hindi ito pinansin ni Putin dahil alam niyang malayo pa ang digmaan sa Kremlin. Kapag naramdaman na niya ang nangyayari sa Moscow, maiintindihan na rin niya ang sitwasyon sa Kursk, Belgorod at Bryansk, pati ang tunay na kalagayan. Kapag hindi lang 100 drone, kundi 1,000 drone na ang nagsisimulang umabot sa Moscow. Kapag naramdaman at nakita na niya ito, papayuhan siyang lumipat na sa lugar na lampas sa Urals. Kaya sa madaling salita, pumunta pa sa silangan, magtago mula sa mga drone ng Ukraine. Iyon ang sandali ng pagbubukas ng bagong kabanata tungo sa pagtatapos ng digmaan. Habang mas malayo si Putin mula Moscow, mas nalalapit ang kapayapaan. Natatakot siya para sa buhay niya. Paano naman ang mga elite? Saan nakatira ang mga elite ng Russia? Moscow at St. Petersburg, 2 pangunahing lungsod. Mararating ang mga lugar na yon dahil doon pinagpapasyahan ang pagpatay sa atin. Malaki ang epekto ng mga pag-atake sa kailaliman ng teritoryo at patuloy pa ito. Kailangang ipagpatuloy natin ang mahirap at araw-araw na gawain. Dapat manatili tayong nakatutok at masigla. Ang mga bayani ang nangunguna sa labanan. Kailangan nating lahat, kasamang Estado, na patuloy na maghatid sa kanila ng mga bala ng artilyera. Kung gagawin natin ito, magkakaroon ng makatarungan at matatag na kapayapaan sa Ukraina. Iyan ang tagumpay para sa atin. Ngayon, hindi lang Ukraina ang nagsasabing nagbago ang digmaang ito. Mukhang inamin na rin ng Kremlin ito. Noong simula ng digmaan, tinawag pa ni Putin itong espesyal na operasyong militar. Naniwala siyang sa 3 araw ay may mga sundalong Ruso nang nagmamartsa at naggariwang sa Kiev. Mukhang tinatanggal na nila ang terminong yon at hindi na tatawaging espesyal na operasyong militar. Ayagang sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na ito ay digmaan na. Pakinggan si Dmitry Peskov. May digmaan na nangyayari. Totoong digmaan ito. Kaya ito ay isang digmaan. Nagsimula itong espesyal na operasyong militar, ngunit na yon ay digmaan na dahil sinusuportahan ang Kiev ng Berlin, Paris, The Hague, Oslo at Washington. Ngayon, heto ang nakaka-interes.
Ang paggamit ng salitang digmaan ay isang krimen sa Russia ngayon. Maraming mamamahayag ang naaresto dahil dito. Pati mga sibilyan ay naaresto rin. Ngayon, binabago na ng Kremlin ang ginagamit nitong wika. Maaring hindi ito pag-amen ng Kremlin ng pagkatalo. Ang mas nakakabahala ay tila paglalatag ito ng batayang legal para sa posibleng paglala ng sitwasyon. Maaring gusto ni Putin magsagawa ng bagong mobilisasyon, magpatupad ng estado ng emerhensya o tanggalin ang mga kalayaang tinatamasa ng mga Ruso ngayon. Pwede silang mag-internet at mag-upload ng mga video na pumupuna kay Putin. Pero pakiramdam ko, naapektuhan na siya at baka ito na ang paraan niya para masigpitan ang pagpigil. Sa pagsasabing ito ay isang digmaan laban sa kanduran. Gusto niyang ihanda ang mga Ruso para sa mas matinding lockdown kaysa sa mga naranasan nila dati. Ngayon, kahit sa Moscow, lantad na ang usapan tungkol sa krisis sa gasolina. Sa kabisera pa lang, hindi na matugunan ng Russia ang lahat ng kailangan ng mamamayan. Pakinggan mo ang babaeng ito. Tukuyin natin ang katotohanang wala ng gasolina sa Moscow. Habang nagmamaneho ako sa Moscow Ring Road, nadaanan ko ang mahigit 15 gasolinahan. Lahat pati 75 ubos na ang gasolina. Handa na akong pumila ng 1 oras at magbayad ng doble. Kakabayad ko lang ng 2,700 para sa 27 litro. Saan ka makakakita nun? Wala na akong gasolina. Nagmaneho ako ng 1 oras pero walang gasolina kahit saan. Narito ang tanong. Makakarating ba ako sa amin at makakahanap ng gasolinahan para makapagpakarga ng paborito ninyong 75 kahit matapos pumila ng mahigit 1 oras? Salamat. Sa totoo lang, mahalagang sabihin dito na mas mahal na ngayon ang gasolina sa Moscow kaysa dito sa Estados Unidos. At syempre, hindi ko na kailangang ipaalala sa inyo ang per capita GDP o per capita income. Ang pagkakaiba ng kita ng isang mamamayan dito sa Estados Unidos kumpara sa isang mamamayan sa Russia. Bukod pa rito, mahirap talagang maghanap ng gasolina sa Russia. Ngayon, imbes magulat ng balita, ganito na ang ginagawa ng Russian News Channel. Sinasabi ng mga anchor, noong panahon ko, sa kanilang mga manonood. Sinasabi nila, noong panahon namin, may food rations kami. Hindi nga kami makakuha ng sapat na pagkain para, alam mo na, makakain. Ngayon, kakulangan lang sa gasolina ang meron kayo. Mas sanay na lang kayo. Nangyayari ito sa isa sa pinakamalaking channel sa Russia. Tingnan ninyo. Walang gasolina? Aba, ako at ang henerasyon ko ay naalala pa kung paano nun. Kinukuhang pagkain gamit ang mga card ng rasyon. Hindi mo ba naalala? O ano? Noong 1992 sa lungsod ko sa Krasnodar, may mga kupon noon. Pinuputol namin ang mga iyon at saka kami pumupunta. Ako mismo, pumupunta ako na may dalang mga timba noong 11 hanggang 12 taong gulang ako. At mas maaga pa para sa tubig. Hindi para sa Coca-Cola, kundi para sa tubig. Dahil walang tubig, may dumarating na malaking truck na may bariles mula sa ilang blok ang layo at kailangan mong pumunta dala ang mga lata at timba para kumuha ng tubig. Nasa gitna ito ng Krasnodar, hindi tulad na may pasaning balde sa baryo. Totoong nangyari iyon. Naalala namin ang lahat ng iyon. Hindi namin ito gawa-gawa. Pero nalampasan natin iyon, hindi ba? Oo, nalampasan natin. At malalampasan din natin ito. Wala akong duda tungkol doon. Ginagawa nila ito para tayo. Gaya nung 1,917 ay mag-alsa, pabagsakin si Amang Tsar, at lumikha ng kaguluhan na pati mga Ingles ay manghihilakbot sa ginawa natin. Hindi ko akalaing ganito ang panahon na yon. Kaya hinihikayat ko ang lahat na manatiling kalmado. Oo, mahirap. Oo, napakahirap. Napakahirap. Sa totoo lang, siya rin ang nagsabi nun sa mga Ukrainiano na maghanda na batiin ang mga sundalong Ruso kapag nagmamartsa ang mga ito sa tapat ng bahay ninyo nang magsimula ang digmaan. Ngayon, sinasabi niya sa mga Ruso na kumalma at tiisin ang sakit. Ganyan talaga. Sa tingin ko, perpektong larawan ito kung paano nangyayari ang digmaan na ito para sa mga Ruso. Kung paano nila inaasahan na mangyayari ito kumpara sa kung ano talaga ang nangyayari sa realidad. Sa members-only na content na yung linggo, kasama ulit natin si dating Navy SEAL Chuck Farr na magpapaliwanag ng mga kaganapan sa front lines. Para lang sa basics, insider members ang kanyang pagsusuri. Kung gusto nyo makita ang buong paliwanag at iba pang members-only na content, pwede kayong sumali bilang miyembro sa pag-click ng join button sa ibaba o bisitahin ang basicsinsider.com. Ang suporta nyo ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy at nagbibigay daan para maipagpatuloy namin ang independent na pagbabalita. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. At narito na ang Battlefield Breakdown. Panoorin nyo! At panghuli, alam ko nabanggit mo na ito kanina, pero may clip ako mula sa CNN kung saan sila.
Pinaghiwa-hiwalay nila ang misil ng North Korea. Nakakatakot panuurin yon. At ayon sa mga estadistika, 95% ng precision strike munitions ng Russia ay tumatarget sa mga bahay, katulad ng tinutuluyan ng batang yon. Pina-prioritize nila ang mga sibilyang target. At ang tinitingnan natin ngayon ay isang circuit board na gawa sa Estados Unidos na bahagi ng KN-23 short-range ballistic missile. Mayroong 12 ng mga Western na piyesa na mahalaga sa mga sandata ng Russia, kabilang na ang Iskander. Masasabi ko na malamang ay makakasiguro ka na ang Orshnik Intermediate Range Ballistic Missile ay malamang na may ganitong mga circuit board din. Alam mo, isang napakaalanganing katotohanan na ang night vision thermal at targeting optics sa Russian T-Shyamnapu tank, lahat ng yon ay gawa sa Pransya. Kaya itong mga bahagi na ito, itong mga Western na bahagi, talagang may epekto ang mga sanksyon. Pero malinaw na may mga lusot pa rin ang mga ito. Pero ang Russia, China at North Korea, talagang umaasa sila sa pagpupuslit ng mga ito, itong mga circuit board na ito, dahil hindi nila kayang gumawa ng sarili nila. Kaya talagang mahirap panurin ang ganong kuhang video. At masaya akong ipaalala sa ating mga tagapakinig na halos araw-araw nangyayari iyan sa Ukraine. At hindi ito collateral damage. Hindi ito mga aksidente. Ito talaga ang mga sadyang tinatarget, tama ba? Nakatira ka sa apartment sa Kiev, target ka. Nakatira ka sa isang housing block na tulad ng tinitirhan ng batang yon, target ka. At ito ang balak nilang gawin, maghasik ng tako. At may nakikikita bang benepisyo ang mga Ruso sa pagtuon ng kanilang mga resources sa sibilyang infrastruktura imbes na sa militar na infrastruktura? Halimbawa, naniniwala ba silang may benepisyo at makakatulong ito sa mas mabilis nilang panalo sa digmaan? Bakit nila ito ginagawa? Alam mo, simpleng kalupitan lang talaga ito. Pinatunayan ng kasaysayan na hindi ito epektibo. Hindi rin sumuko ang mga British dahil sa pambobomba noong Blitz, di ba? Hindi rin napasok ng Amerika ang Hanoi sa pambobomba. Wala pang bansa na napasok dahil sa pambobomba. At sa katunayan, hindi rin napasok ng mga alyado ang Nazi Germany sa pamamagitan ng pambobomba. Noon 1,900 at 45 mas marami pang eroplano ang nagawa ng mga Aleman kaysa sa lahat na nagawa nila sa digmaan noon. Kaya ito ay simpleng kalupitan ng mga Ruso. Ipinapakita ng kasaysayan na sa halip na takutin ng mga tao, lalo pa silang pinagtitibay nito. Pinagbubuklod sila nito na isang pangunahing fenomenong psikolohikal. Kapag pinahirapan mo ang isang grupo ng tao, hindi maiiwasan na magsama-sama sila. Pero ito ay ginagawa ng Rusya, bahagi na rin ng kanilang pagkadismaya. At sa totoo lang, hindi nila mahanap ang mga target ng militar ng Ukraine. Ipinakita ng digmaang ito na pagdating sa mga signal, intelihensya, tactical na intelihensya, at maging sa overhead imagery, napakalayo ng Ukraine kumpara sa Rusya. Dahil bukod sa sarili nilang kakayahan, araw-araw silang nakakatanggap ng unang klaseng orbital imagery mula sa NATO. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine sa CNN, dumadami ang mga pag-atake ng balistikong missile ng Rusya na umabot na sa 174 na yung taon. At halos isang katlo sa mga iyon, hindi bababa sa 60 ay gumagamit ng mga KN-23 ng Hilagang Korea. Ang mga simpleng missile na ito, bahagi ng tumataas na tulong at pagdating ng tropa ng Hilagang Korea sa Rusya ay nakaasa sa mga makabagong teknolohiyang palihim na naipasok sa Hermit Kingdom. Ipinakita ng mga investigador ng Ukraine sa bodega sa Kiev ang mga piraso ng missile. Isa itong bahay ng lagim, na drone na gumagala sa gabi, mga rocket na pumapatay. Sinusuri nila ang mga labi para maintindihan ang operasyon ng mga makinang pamatay at muling binubuo ang mga sirkito ng Shahed Iranian drone.
Ito ang mga piyesa mula sa Kinzhal missile, a Shahid Iranian drone, a Russian Orlan reconnaissance drone, mga sandatang matagal nang ginagamit laban sa Ukraine. Pero ang mahalaga, sabi nila, umaasa sa piyesa mula Estados Unidos at Netherlands ang mga KN-23 missile ng Hilagang Korea. Kapag binabaklas nila ang isang bagay na tulad nito, ang goal lang ba ay makita kung ano ang nakakalusot sa sanction? O may natututuhan din silang militar na pwedeng magbigay ng kalamangan? Nakita natin doon na lubos nilang binuo muli ang navigation at flight systems ng isang Shahed drone. Ginagawa mo yon para mahanap mo ang mga kahinaan sa sistema. Halimbawa, pinagsasama-sama yon, ginagawa itong gumagana. Makakahanap ka ng mga electronic warfare na exploit o countermeasure para guluhin ang navigation nito, para guluhin ang flight controls nito, at dumaraming porsyento ng mga naibaba na Shahid. At sa totoo lang, 70% ng mga Shahid ay naibaba sa bawat pag-atake. Minsan umabot pa ng 100%, pero dumarami na rin ang mga naibaba dahil sa electronic warfare. Pero palagi mong gugustuhin na mangyari ito tuwing may precision weapons strike. Susurin nila ang bawat maliit na piraso na kaya nila na ang layunin ay buuin muli ng buo ang flight control systems. Makikita mo ulit kung paano ito gumagana at kung paano ito sirain. Ang kahon na ito ay may dose-dose ng maliliit na circuitry na gawa ng mga kilalang kumpanya sa USA o Europa na bagamat may pandaigdigang parusa, kadalasang naipupuslit sa pamamagitan ng China papuntang Hilagang Korea. Pero kapag binuksan mo lahat ito at nakita mong may mga Amerikanong piyesa, ano ang nararamdaman mo? Pakiramdam ko parang napakaraming parusa. Narito ang mga labi ng katawan ng misil, buo ang elektronikong laman. Lahat ay banyaga. Wala naman kahit anong Koreano doon. Koreano lang ang metal, yung madaling kalawangin. Ang paglalakbay ng mga chips at sirkito papuntang Rusya ay maaaring dumaan sa Hilagang Korea pati na rin sa China bilang tagapamagitan, pero sa huli, disenyo at gawa ng US ang mga ito. Naiintindihan namin na karamihan nito ay mula sa Estados Unidos. Pero maaaring ang bansa ay at maaari ring Malaysia o Taiwan. Pero ito ang punong tanggapan. Meron tayong pinagsamang Habang lumalala ang pinsala mula sa mga misil, iginiit ng mga opisyal ng Ukraine na managot ang mga kumpanyang kanluranin. Mula sa paglulunsad ng bagong sandata ng Russia noong Webes hanggang sa lumalawak na paggamit nila ng mga nakaw na misil mula North Korea, lalo pang lumalawak ang pandaigdigang saklaw ng digmaang ito. Alam mo, may isa pang bagay na resulta nito. Kung matukoy mo ang isang kumpanya na ang mga pyesa ay napupunta sa North Korea, alam mo, mayroong. Dapat suriin ang kumpanyang iyon kung kanino nila ibinenta. Eksperto rin ang mga Iranian sa paggawa ng shell company at iba pa. At sa totoo lang, mahirap talagang subuin ang kasakiman. Tama ba? Gumagawa ang mga tao ng mga bagay na ito, gusto nilang ibenta, at baka hindi sila maingat kung kanino ito mapunta. Ang ilang circuit na ito ay maaring mukhang walang masama. Ang ilan sa mga ito, sa totoo lang, wala talagang ideya ang kahit sino na may gamit pala ito sa mga precision na sandata, lalo na sa intercontinental ballistic missile. Pero alam mo, may butas pa rin ng mga sanction at hindi pa rin nating ginagawa ang lahat ng kaya natin. At hindi kasalanan ng kumpanya, di ba? Tulad ng nabasa ko sa isang ulat mula sa Financial Times na yung mga calculator na ipinapadala, sabihin na nating, sa Kazakhstan o mga bansang nakapaligid sa Russia, ibinabalik din sa Russia. Tapos, kinukuha nila ang mga chips mula doon. Mahirap talagang pigilan ng orihinal na kumpanya. Tama ka. At ang Kazakhstan ay pangunahing ruta para sa lahat ng bagay mula sa mga sasakyan hanggang sa thermal camera hanggang sa kahit ano pa. Lahat ng mga bagay na ito ay may gamit sa labanan. Kaya ulitin ko, kung nagbebenta ka ng mga bagay sa Kazakhstan, sa tingin ko dapat mong malaman kung saan ito mauuwi. Oo, totoo yan. Pero parang diyan nagiging mahirap kasi hindi ko rin alam paano nagagawa ng mga opisyal ng gobyerno yon. Hindi mo naman mapipigilan ang mga calculator mapunta sa Kazakhstan. Parang sobra na yon. Tama.
Pero ipinapakita rin ito ang matinding pagkauhaw ng Russia sa teknolohiya. Kung handa kang magbaklas ng scientific calculator para makuha ang 2 o 3 transistor mula rito. Ibig sabihin, makikita kung gaano ka-improvised at ad hoc talaga ang teknolohiyang ito. At muli, alam mo, kapag tumayo si Putin doon at nagyayabang at sinasabing may super weapon siya, tandaan natin na ang ilan dito ay, alam mo na, may mga parte ng calculator sa ilan dito. Kaya, alam mo, nai-impress ba ako ng Oshrenik? Hindi ako nai-impress. Yung kawalang ingat pa ng gobyernong Ruso sa pagbagsak, alam mo na, ng MIRVs sa isang lungsod? Oh, napansin ko na yon.